So ito yung isa pa sa mga sinabi ni Secretary Gibo Teodoro na malamang ay ikinagagalit din ng China, no? Sabi rito ni Secretary Gibo Teodoro, yung Grand Parade na ginawa ng China na inimbitahan pa si Putin, si Kim Jong-un at yung iba pang mga leader is pananakot sa maliliit na bansa. Kumbaga, show off, no? Nagso-show off, pinapakita ng China mga tol kung gaano sila kalakas, kung gaano kalaki yung puwersa nila, which is sinasabi nga ni Donald Trump, hindi nakakabilib. Sabi rito, dinaluhan ni na Russian President Vladimir Putin at North Korean leader Kim Jong-un ang Grand Military Parade na isinagawa ng China sa Beijing. Para naman kay Department of Defense Secretary Gilberto Teodoro, isang pananakot sa mga maliliit na bansa. Bansang hindi kaalyado ng China ang naturang Grand Parade. Nako mga tol, panoorin na lamang natin to. At bigyan natin ng reaksyon, komentaryo, opinion itong mga pahayag na Secretary Gibo. Samahan ninyo ako mga kapatid at bilang Pilipino dapat aware tayo sa mga ganitong klaseng balita. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Pananakot sa maliliit na bansa. Ito ang binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Grand Military Parade na isinagawa sa Beijing, China. Kung kayo ang tatanungin, pareho ba kayo mga tol ng pananaw nito ni Secretary Gibo? Sa tingin nyo ba itong ginawang Grand Parade ng China is para ipakita sa mga bansa na haharang sa kanila o ang mga bansang papalag sa kanila? Kumbaga ipinapakita rito ng China, wag na kayong magtangka, ganito kami kalakas. No, sa tingin ninyo? Nitong Miyerkules, September 3, paggunita ito sa ika-80 anibersaryo ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Which is sinasabi nila, tinalo daw nila Japan. Well, kwento nila yan eh. At pagsuko ng Japan noong 1945. Bukod kay President Xi Jinping ng China, dinaluhan ito at espesyal na panauhin sina Russian President Vladimir Putin at North Korean Kim Jong-un. Yung tatlong leader na kung saan hindi sumusunod at sumasalungat sa international law, magkakasama sa parada. Panakot yun eh. Sa akin, panakot yun. Lalo-lalo na sa maliliit na bansa. Pinuna ng kalihim ang pagpilit ng China na baguhin ang pananaw sa kasaysayan. Baguhin ang pananaw sa kasaysayan. Kasi mga tol, ito kasaysayan eh, no? Diba? Sumuko ang Japan matapos silang hulugan ng atomic bomb. Diba? Hiroshima at saka Nagasaki, mga tol, hindi na natin mabubura sa kasaysayan yun eh. Diba? Sa Amerika sumuko tong mga to, hindi naman sa China eh. Kasabay ng pagtutulak nito, napalitan ang umiiral na kaayusang pangdaigdig. Giit ni Teodoro, ang tinatawag na bagong kaayusan na inihain ng China ay hindi makatarungan at malayo sa katotohanang kalagayan ng lipunang Chino. Now, Xi Jinping says they want to change the international order to a fairer one. Let's examine the society of China. Is it fair? Is it free? Yun ang tanong eh. Hindi, komunistang bansa yun eh. Sabi nila mas makatarungan na pangkabuoang ayos sa mundo. Well, eto mga tol i-analyze natin. Ito daw yung sabi ni Xi Jinping. They want to change the international order to a fairer one. Ibig sabihin pantay, balanse, 'di ba? Kumbaga fair sa bawat isa. Mga tol, sa nangyayari pa lang dito sa South China Sea, sa West Philippine Sea, matatawag mo bang fair? O, di ba? Tayo mga kapatid, alam na natin eh. Di ba? Merong international law. Meron UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Ito fair. Meron tayong isang malaking pizza, cake o pie sa gitna ng mga bansa. Ito yung South China Sea. Ito yung karagatan. Binigyan tayo ng kanya-kanyang parte dyan para syempre patas. O eto yung exclusive economic zone mo, eto naman sa'yo, eto naman sa'yo, eto naman sa'yo. Tayo meron tayo, i-easy natin. Diba? Doon nagkaroon ng mga overlapping pero napag-uusapan naman yung mga bagay na ganyan. Diba? Pwede naman nating pag-usapan para mas mapaunlad pa natin yung rehiyon. Pero iba. Yung tinatawag na fair ng China, yung tinatawag nilang patas, pantay,
Ito yun. Patas sa kanila. Bakit? Kasi ang gusto nila, yung South China Sea, kanila lang yan. Ginuhitan nga nila yan noong 1947. Eto 9 dash line, amin yan. Sabi nung UNCLOS? Meron kayong tig to 200 nautical miles exclusive economic zone. Bilang mga magkakapatid, hati-hati kayo dyan. Hindi, ang gusto ng China, hati-hati, akin yan. Para pantay tayong lahat, akin yan. Ganun kasi ang definisyon ng balanse sa kanila ng pantay. Tanong, meron ba kayong dyan? Meron ba kayong kinakatigan ba ng batas yan? Hindi, basta meron kaming historical claim dyan. Meron kaming historical rights. Biro ba yung Baho de Masinloc? Diba? Scarborough Shoal. Ano ba dati yun? Di ba dati yun? Tawag dito, ground. Mga tol, traditional ground, fishing ground ng mga bansa, Vietnam, China, Pilipinas. Dati malayang nakakapangisda dyan yung mga bansa. Ito yung fair para sa China. Binakuran na nila yan. Kanila lang yan. Sila lang ang nangingisda dyan. Yung mga mangingisda natin hindi makalapit. Diba? Pinapalayas nila. Tayo nagsasagawa ng tulong dun sa mga mangingisdang Pilipino. Binibigyan natin ng krudo, binibigyan natin ng grocery para ayuda. Kasi maliit na yung huli nila Diba? Anong ginagawa ng China? Wina-water cannon, pinapalayas, tinataboy, binabangga. Yun ba ang fair? Yun ba yung patas? Tama yung sinasabi rito ni Gibo Chodoro diba? Talaga. Nila mas makatarungan na pangkabuoang ayos ng mundo. Sabi nila mas makatarungan na pangkabuo ang ayos ng mundo. Kung ito yung tinatawag nilang makatarungan, wala. Kawawa tayo lahat. Mas makatarungan, mas pantay, mas malaya. Malaya ba sila? Nakakapaghayag ba yung tao nila? Yung mga Falun Gong, anong ginawa nila? Anong ginawa nila sa Tiananmen? So, sa akin, walang kredibilidad talaga Ang tinutukoy pa lang dito ni Secretary Gibo, yung mismong sa China Ako ang tinatalakay ko mga tol, yung nangyayari dito sa South China Sea. Kasi kung dito pa lang nakikita na nating hindi pantay, diba, hindi makatarungan, dun pa lang sa pag-angkin mo ng halos kabuuan ng South China Sea, hindi na makatarungan yun Diba? Pero ang sinasabi nila, ang ginagawa daw nila para sa makatarungang mundo, ay nako. Deficit of trust and credibility at the end of the day. Anya, nasasangkot ang Pilipinas sa tunggalian sa kapangyarihan ng Estados Unidos at China. Ngunit ayon sa kalihim, propaganda lang ito ng Beijing. Tama. Yan ginagamit nila upang huwag tayong tumayo kasama ng ating mga kaalyado na tutulan ang ginagawa nila sa West Philippine Sea at ang pagsakop nila sa 9 dash line. Doon nga lang alam mo nang hindi makatarungan yung 9 dash line nila. Biruin mo, napakaraming bansa na nakapalibot dyan sa dagat na yan. Pero ang gusto ng China, halos kanila yung kabuuan na yun. Asan ang makatarungan doon? Diba? Ikaw pinakamalaki rito Kumbaga ikaw yung big brother. O sa ating mga magkakapatid, yung big brother natin, merong pie na nilagay sa gitna natin, gusto niya kanya yung buo. Tanong, fair yon, patas yon. Kaya kung ikaw mauutukan ng China, ewan ko na lang sa'yo kung anong klaseng utak meron ka Yan ay gaslighting sa atin. On the other hand, yung One China policy nila, ginagamit nila tayo sa away nila sa Taiwan. Ngunit, ilagay po natin sa likod ng isip natin na merong gustong manakop sa atin na gutom dahil gusto kunin lahat ng yaman sa ilalim ng karagatan. Ganid. Hindi lang sa West Philippine Sea, kung hindi kahit sa Pacific. Pati dun sa kabilang bahagi ng bansa natin, makikita mo mga barko nila Diba? Sa Benham Rice, Philippine Rice, may barko sila dun Ryan Lacanlale, UNT. Eto mga tol, lipat tayo ng balita. May kinalaman pa rin to dun sa parade ng China Sabi ni Trump, inakusahan ni US President Donald Trump si Xi Jinping, si Putin at Kim na nagsasabuatan kontra US. Eto wala na tong kinalaman sa bansa natin Pero panoorin natin kung ano yung mga pahayag ni Donald Trump. Mula rito sa Net25 naman to.
Direktang inakusahan ni US President Donald Trump, sina Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping at North Korean leader Kim Jong-un na nagsasabwatan umano laban sa Estados Unidos. Ito sabi ni Trump, "The big question to be answered is whether or not President Xi of China will mention the massive amount of support and blood that the United States of America gave to China in order to help it to secure its freedom from a very unfriendly foreign invader. Many Americans died in China's quest for victory and glory. I hope that they are rightfully honored and remembered for their bravery and sacrifice." Ito nga yung problema eh. Hindi nga kinikilala ng China yan. Para sa kanila mga tol, sila ang tumalo sa Japan. Diba? Nakalimutan na nila mga tol kung anong ginawa ng Amerika doon. Diba? Ito hindi naman sa pag-aano sa Amerika, diba? Pero kahit naman ni-search niya sa history, diba? Napakalaki nung ginawa ng Amerika para sumuko yung mananakop na yun eh. Dumalo sina Putin at Kim sa Victory Day ng China kung saan pinuri ni Xi ang kanyang People's Liberation Army bilang isang heroic force. Subalit, kinwestiyon ni Trump ang mga pahayag ni Xi at sinabing kung babanggitin ba ni Xi ang malaking suporta na ibinigay ng Estados Unidos sa China upang tulungan itong makuha ang kalayaan ito sa banyagang mananalakay. Ipinaalala pa ni Trump kay Xi na kahit tayo mismo mga tol dito sa Pilipinas, hindi natin masasabing tinalo namin ng mga Hapon. Marami tayong mga naging bayaning sundalo mga tol nung panahon ng mga Hapon. Diba? Marami tayong mga veterano at hindi natin maikakaila at hindi nating matutumbasan talaga yung ibinigay nilang tapang. Pero hindi talaga natin mga tol maiaalis sa kasaysayan yung suporta din na ibinigay ng Amerika noong mga panahon na yon. Diba? Pilipinas at Amerika ang nakipaglaban nun laban sa mga Hapon eh. Tapos nga nung ano bang date yun? Teka nga, search ko nga saglit kung anong date yun. Okay, so ayon dito sa kasaysayan, dito sa Wikipedia, on August 6 and 9, August 1945, the United States detonated 2 atomic bombs over the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki, respectively during World War II. So eto na yun mga tol, syempre after August, September na, ang sinasabi naman ng China pagkakapanalo nila at napasuko daw nila yung Japan noong September 2, 1945. Yun ay after na nahulugan ng Amerika ang Japan, yung Nagasaki at saka yung Hiroshima, ng 2 atomic bomb na talagang ikinagulat ng Hapon. Anong klaseng sandata merong ganito ang Amerika? Kasi yun ang pinakaunat huli na ginamit sa aktual na laban mga tol, etong gamit na to ng Amerika. Grabe no? Ganong katindi yung mga pangyayaring yun. Na ngayon ay pilit binabago ng China. Ewan ko lang kung pinasalamatan nila ang Amerika doon sa naiambag din ng US sa pagkakapanalo nila. Tuloy natin to mga tol. Na marami Amerikano ang namatay sa pakikibaka ng China para sa tagumpay at karangalan. Ito ang sabi ni Trump po. The big question to be answered is whether or not President Xi of China will mention the massive amount of support and blood that the United States of America gave to China in order to help it to secure its freedom. Ganon din dito sa Pilipinas mga tol siyempre kasama natin silang lumaban di ba? Kasama nating lumaban ng Amerika. Pagkatapos nun, tuluyan na rin ibinigay sa atin ng Amerika yung ating kalayaan. Kasi kung tutusin, kung gugustuhin nilang sakupin tayo, sakop na nila tayo dati pa Hindi naman tayo mananalo sa kanila mga tol Anyway, eto na yung mga balita ngayon na ating pinanood. Anong masasabi ninyo doon sa pahayag ni Secretary Gibo Teodoro mga tol? No? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.